Dear Lady Love TV, Saving My Man, Untold Story. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Is this PA-11 WFV? Biglang natahimik ang lahat nung dumating ang magiging professor namin. Ako naman, nakaupo lang sa isang sulok dahil wala akong makausap. Wala akong katabi eh. Ganun lang siguro talaga kapag first day ko. Good morning class. I'm Prof. Mina Bailon. Sabay sulat ng kanyang pangalan sa whiteboard. I'll be your instructor for PA-11, Introduction to Public Ad. Actually, kababalik ko lang from my doctoral studies in UK so hindi ako masyadong prepared. Please bear with me for now, okay? I'm not expecting na ang dami niyo pala. Maninibago nga talaga ako sa bago kong course. Actually, sinabi na sa akin ni Bernie lahat ng kailangan kong asahan. Madami daw kailangan pag-aralan at hindi makakasurvive na hindi nagbabasa ng mga readings para sa mga lecture. Asahan ko na rin daw na magsulat ng sangkatutak na papers at gumawa ng fieldwork sa mga government agencies para sa group projects. Magiging boring daw sa simula, pero sinabi niyang masasanay din ako. Iba ito sa buhay ko dati sa ComSci na puro programming at codes ang ginagawa. Compared sa college ko noon, mas simple ang buhay dito. Tahimik saka mas kaunti yung estudyante. Hindi katulad sa ComSci na may max. Dito matututok, hanapin ng mga kailangan mong libro manually. Saka mukhang down to earth naman yung mga estudyante. Simple lang sila. Hindi katulad ng mga science geeks at rich kids na kaklase ko dati. Please get a copy of a syllabus. Nandiyan lahat ng details sa mga pag-aaral natin for the SEM. I will explain that later. And would you mind finding a partner? We'll have a getting to know session. Ang problema ko, wala akong katabi. Wala akong makapartner. Sabay namang may dumating na mukhang magiging kaklase din namin. Teka, wait lang. Sabi ko na nga ba eh. Sorry ma'am, I'm late. Sabi niya halatang napagod siya sa pagmamadali. Nasa third floor pa naman ng classroom namin. Next time, be mindful of your schedule, okay? First day, sinungitan tuloy siya. Sige, please get a copy of the syllabus over here. And lahat ba nakapag-group na? Ako po, wala pa. Sabi ko, would you like to group with Ariano po? Okay po. Group with Mr. Ignacio po. Okay guys, let's start. Nasa board yung mga kailangan niyang itanong about your partner. Just feel free to talk about yourselves. Magiging classmate niyo sila throughout the SEM so you have to be close with them. Sa simula, nagkakahiyaan pa ang mga tao dahil sa activity. Parang kami lang ang katabi ko ngayon. Nahahalata niya siguro na ako yung katitigan at kangitian niya nung isang araw. Awkward moment. I think nakita na kita dati. Bungad ko sa kanya. Pinipilit na alalahanin yung mukha niya. Ay oo, ikaw yung nakikita ko sa register ng enrollment. Nag-agree naman siya. Nataandaan mo na pala. Natawa siya ng kaunti. Akalain mo yun, magiging classmates pa tayo dito. Small world. Public ad ka rin pala. Oo, pero shifty din ako. From Polsci. Ikaw, comsci ako dati kaso tumigil ako. Nag-work kasi ako. Teka, anong name mo pala? Tanong ko sabay kuha ng papel at ballpen mula sa bag ko. Juan Paulo Arno. Akalain mo, halos pareho pa kami ng edad. Shifted din dito sa public ad. Matangkad na buff. Kamag-anak siguro niya si Nora Honor dahil pareho silang may nunal. Siya yung tipong prepped up. Maayos pumorma. Feeling ko mayaman to. 5 minutes to go guys. Then we'll start with the introductions, okay? Nagmadali na kaming magpakilala sa isa't isa. Pero syempre, hindi ko inamin kung ano yung nakaraan ko sa kanya. Palusot ko na lang na call center agent ako dati. Sa ibang bagay naman naging totoo naman ako na kay lola ko nakatira at mga pinsan ko ang katropa ko. Siya naman galing sa isang Catholic school na kalaban namin dati at active siya sa student council. Sa puntong iyon mukhang nakapalagay ang loob ko na siya. Mukhang marami naman kaming similarities. Magaan yung loob ko sa kanya kahit na parang nawiwerdohan ako sa kanya dati. Mukhang si Jules lang yung magiging buddy ko sa buong stay ko sa college. Sana. Break time ko noon kaya naisipan kong tumambay sa kantin. Ako lang atang walang klase kapag ganitong oras kaya wala ako napapansing mga tao. Hindi pa naman ako gutom kaya naisip ko magbasa na lang ng readings para sa next subject. Sabay dating naman ni Jules na nakaporma na naman gaya ng lagi niyang ginagawa. Polo, tie, jeans at pants. Hindi mo malaman kung nag-aaral to o nagtatrabaho na.
Kumaway siya nang makita niya ako mag-isa sa mesa. "Oh, di ka pa kakain?" Bungad niya sa akin. "Mukhang sineryoso mo yata yung mga readings ah." Hindi ko kasi alam anong lalabas sa quiz. Wala kasi ako magets. "Alam mo ba to?" Pinakita ko sa kanya yung mga hawak ko. Napaisip siya kunwari. "Ang dali lang nito eh. Politics, administration, dichotomy. Yung concept na dapat striktong pinatutupad ng bureaucracy. Kung ano man lang yung law, yung ginagawa ng state actors, legislators for one. Bureaucracy, state actors, wala pa rin ako nagets." Si Jules naman, halata sa kanya na madami na siyang alam sa mga topic namin sa klase. At ang mas astig pa nito, paano niya napapagsabay yung pag-aaral niya sa involvement niya sa kung ano-ano. "Kumain ka na?" "Busog na ako. Kumain na kasi ako dun sa press conference na pinuntahan namin kanina. Ikaw?" "Okay na naman yung tiyan ko." "Wait lang, may org ka na ba?" "Org? Meron ako dati kaso binitawan ko na. Baka gusto mo sumali sa amin." Para bang excited na excited siya sa sinasabi niyang yon. Ako naman, napakirat lang ng mata, napaisip bigla. "Pwede kaso baka hindi ko maasikaso yan eh. Bala ko kasi sana maghanap ng part-time." "Masaya kaya sa amin. Sayang din yun ano, saka wag mong isipin yun. Gabi naman lagi yung GA kung mayroon. Madalas nga tambay lang ang ginagawa namin eh. Ayaw mo nun, para marami kang makilala dito sa college. At mukhang magsisimula ng makilala ang ilan sa kanila." "Huy, Jules, kanina ka pa namin hinahanap eh. Nasaan na yung cover letter para sa organizing committee? Saka yung reaction mo daw doon sa bagong house bill." Pakilala ko sa kanila. Si Zian, ang resident nerd ng klase. Wala nang dadaig pa sa kanya sa pag-uno sa mga quizzes at exams namin. Pero hindi mo naman mahahalata yun sa kanya dahil sa kakengkoyan niya. Si Tommy, siya naman yung parang girl version ni Jules. Lagi siya naka-smart casual at soft-spoken kung magsalita. Ang alam ko may boyfriend siyang nasa law school. Si Emma naman ang simple guy ng barkada. Hindi masyadong active sa extracurriculars, pero sa naririnig ko, magaling siyang kumanta. Graduating na siya next year. Si Angie naman ang resident probinsyana. Simple at medyo pa-inosente ang look, pero madalas siya ang source ng mga chismis at jokes sa college. Kahit na minsan corny. Si Kathy, medyo isip bata. Maganda, cute at hindi suplada. Kung di siya naglalaro ng badminton sa varsity, inuubos niya ang oras niya sa K-pop groups na kinaaadikan niya. Laging good vibes kapag nakikita ko siya. Kasama si Jules, sila yung mga nakakasama ko sa araw-araw na buhay sa college. Madalas na magkakatabi kami sa klase o kaya kasama ko lang mag-lunch, group activities o simpleng tambay lang. Kahit papaano, hindi na ako loner simula nang makasama ko sila. Hindi ko alam kung bakit ko napagtripang mag-ayos ngayong araw. Hindi naman sa ginagaya ko si Jules. Baka siguro paraan ko lang yun para maitago yung stress sa dami ng ginagawa ko ng midterms. Ikaw ba naman ang may 6 na major at sunod-sunod na exam at pasahan ng papers? Ang eyebags mo pwede nang i-upgrade sa maleta. Tapos biglang naabutan ko yung mga tao pagpasok sa klase. Nakala mo may pinagluluksaan. Tulala, malungkot, hindi mapakali. May namatay ba? Ba't ang tahimik nyo? Tanong ko sa kanila. Yun naman pala, nakapatong sa mesa ang blue book namin, pati ang resulta ng midterms. Ang hirap kaya nung essay. Ayoko nang mag-finals. Wait, bakit ka nakaayos? Si Jules lang na iba ang tanong. Mukhang kampante siya, napapasa siya. Mukhang hindi ka kinakabahan dyan ah. Kabang-kabang na ako. Report ko na nga ngayon eh. Hindi ko alam kung tama yung ire-report ko. Ano bang ire-report mo? Yung what now something. Asus, kaya mo yan. Ikaw pa? First time ko ulit mag-report ano. Nung bumalik ang professor namin. Sige, ano gusto nyo? Ibibigay ko na agad? Nako, matutuwa pa naman mga top-notchers natin. Mamaya na ma'am, isa lang ang reaksyon ng buong klase. Mabuti nga siguro, hindi ba may reporting tayo ngayon? Sino naka-assign? Oh, okay, Mr. Ignacio. Ikaw na ang bahala sa projector. Sandaling ayos ng projector. Hinga ng malalim. Tingin sa audience. Good morning. I'll be reporting the developmental principles enumerated in a paper called What Now Towards Another Development. Nakakakaba pero nakayanan ko namang gawin ang buong report. Mukha namang masaya sila. Nakangiti pa nga si Jules sa akin habang naka-thumbs up pa si Kathy. Success. Palakpakan sila nang natapos na ako. Magiging honest ako. I'm impressed by your report, Mr. Ignacio.
Wouldn't you mind if I give you one for your report? Hay, salamat. Masyado na po iyan. Salamat po. Gusto kong tumalon sa tuwa. But wait, there's more. I have to dismiss the class early. I'll mention those na nagtop sa midterms natin. Sabay tingin ni Prof sa mga hawak niyang blue book. Mr. Ignacio, mukhang swerte ka ata today. You get the highest grade in class. Yes naman. Sabi ko na nga ba, nagsimula na nga silang asarin ako. Libre, libre. Nako, huwag naman lunch, wala akong pera. At wala naman talaga akong pera nung araw na yon. Kahit na meron, hindi ko nagawang ilibre sila. Except na lang siguro kung pansit canton o monay na tinda ni ate sa labas. Hindi ako nabahala. Libre ko na kayo. Buti na lang isinalba ni Jules ang lahat. Natutuwa lang siguro siya dahil higher than expected yung score niya sa exams namin. Ang kakaiba sa amin, malakas namin trip yung maglakad papuntang Techno Club at tumambay sa convenience store para kumain. Ganun ang kababaw ang kaligayahan namin. Yung misteryosong fried chicken na sobrang kapal at totong ang breeding. Lahat kami nag-aagawan sa legs, sa pitso, o kung malas kahit yung pakpak papatulan na. Sa gitna ng mushroom gravy at litrong coke na pinaghahatian namin, pinag-uusapan namin ang mga kung ano-ano. Kung minsan seryoso gaya ng mga activity sa org, pero madalas puro kalokohan lang. Yung tipong sisigaw ng bigla si Kathy habang naglalaway sa picture ng K-pop stars. O kaya yung mga chismis na kami-kami lang yung nakakaalam. At kung minsan, gaya ngayon, love life. Hoy, balik niyo yung wallet ko. Natatawa na lang ako kay Jules habang pinaglalaroan ni Emma ng pitaka niya. Sabay pasa sa amin. Ang corny mo, Jules. Wala ka pang chicks dito? Sabi ko na sa'yo wala kayong makikita dyan. Asus, ang daming alam nitong si Jules Hindi mo man lamang kinukwento yung love life mo sa amin, madaya. Ano ikukwento ko wala nga. Malay mo, si Gino meron. Ako naman ang napansin nila. Hindi nga, Gino may girlfriend ka na? Wala. Crush. Kinilig naman silang lahat. Secret, pakipot ko na lang nasagot sa kanila. Kahit anong pilit nila sa akin, hindi ko masabi. At wala pa akong balak sabihin. Lalo na't kasama ko siya ngayon. Si Kathy. Nakakahiya Ngumiti na lang ako sa kanya. Kahit sa pagkain, ang cute niya pa rin. Pagkatapos ng lunch ay isa-isa na sila nag-alisan sa mini-stop. Si Tommy sinundo ng boyfriend niya na taga-low school. Si Zach at Angie naman umuwi na. Sina Emma at Kathy magkasama naman bumalik sa school. So sinong natira? Kami ni Jules. Lagi naman ganon. Crush mo si Kathy Putik naman Naalala ko na naman tuloy siya. Napansin siguro ni Jules kung paano ako tumingin kay Kathy kapag magkasama kami. Well, oo. Pag-amin ko. Nice naman. Grabe naman makatapik to sa akin. So kailan mo balak bakuran? Anong pinagsasasabi mong loko ka? I mean, kailan mo liligawan? Sige ka. Balita pa naman namin may naliligaw sa kanyang taga-Arky. Mauunahan ka pa nun. Wala pa akong balak. Saka masyado namang mabilis yun. Hindi pa nga kami close masyado. Tumawa lang si Jules. Asus, close ka pa dyan. Huwag mo sabihin wala ka pang chicks dati. Aminado naman ako nung high school ako kahit na nung nasa comsci ako. Ang dami ko talagang kalokohan sa buhay. Masama ba kung aminin ko yung mga kapilyuhan namin ng kabarkada ko dati? Lalo na't paglasing at wala na sa wisyo yung utak. Hindi ako nagtatagal sa mga nagiging girlfriend ko dati. Lahat naman ng lalaki dumaan sa ganong sitwasyon. Kunwari liligawan, pakikiligin, pero kapag kayo na, bigla ka nalang magsasawa. Tapos hihiwalayin mo. Heartbreaker ika nga. Maganda nga yung babae, sexy, pero kung minsan hindi mo matiis yung ugali. Pero hindi ibig sabihin na wala akong hinahanap sa babae. Ewan ko, pero nakikita ko yun kay Kathy. Hindi siya high maintenance, simple lang, cute, lagi nakangiti. Advantage pa nakaklase ko siya at kasama ko sa org. Siya yung tipong seseryosohin kahit minsan isip bata. Ang sabit lang doon ay kung nalaman niya ang nakaraan ko. Hoy, natulala ka na dyan. Bumalik ako sa wisyo sa pagsigaw ni Jules. Mamaya ka na mag-imagine dyan. Ang dami pa kaya nating gagawin. Sabay balik siya sa pagtap sa tablet na hawak niya. Bigla naman nagring ang kanyang cellphone. Pucha, tuloy ang budget cut. Halata ang pag-aalala ni Jules habang nakikipag-usap sa telepono. Alam mo yun, mayaman siya pero isa siya sa mga may pakialam sa ganong issue. Ako nga mismong apektado, hindi ko man lang naisip yon. Hindi ko nga alam kung magkano itatapya sa budget. Parang normal na lang kasing nangyayari yon. Kung ganon lang sana mga estudyante sa university namin. Nakakalungkot na marami sa kanila. Parang wala na yung mga nangyayari sa bansa natin.
Alam lang nilang magdrama sa mga syota nila o kaya magreklamo. Kung bakit wala silang bagong gadget o di sila nakainom ng paborito nilang kape sa Starbucks. Hindi nila nakikita kung paano mahirapan ng maraming tao sa nakikipaglaban sa buhay araw-araw. Akala nila, mahihingi lang nila ang lahat. Gino, tara, may emergency meeting daw sa SC.